pong statement ngayon si Vice President Duterte, ang sabi po niya, ilabas din siguro nila yung travels ng mga members ng House of Representatives bago sila magtuturo ng mga tao na constant travel. As Deputy Speaker po, how will you reply to that statement? Agree ako. Lahat tayo. Maglabasan tayo ng travel. May dalawang klaseng travel, ha? Official travel at personal travel. Yung personal travel, hindi binabayaran ng gobyerno. Official travel, binabayaran ng gobyerno. Personal travel, nandyan sa leave mo. Diba? Sa personal na oras mo. Kasi siyempre, lahat tayo, may katungkulan tayong may oras na nandyan sa opisina. May official, may personal travel. Labas natin. Official travel, labas. Kung gusto nila, pati personal. Ako, payag ako. Pero, wala naman sigurong natatakot dyan. No, dito sa Congress. Dito naman lahat, nakikita nyo. So, kung meron man nagbabiyahe, yun, sasabihin ko lang, sige, labas natin lahat. Official travel, labas natin lahat. O, tapos ihambing natin yon sa actual travel. Kasi kung yung ito official travel, ito lang, ang personal travel mo, ganun kalaki, eh, ginawa mo ba yan on your own time or yung sa oras na binabayaran ka na sweldo? Diba? Gawa lang natin ng forma, papirmahin natin at ako, mauna ako, magpapile ako. Sir, sorry, what do you mean by magfa-file po kayo? Ng travels nyo? Labasan kami ng dokumento kung sino anong travel namin. Opo, sir. Oo, payag ako. Okay, sir. Sir, last na po, ito ibang topic na naman po ulit. I know that you weren't part of the 19th Congress, but kina-question po kasi ni Senator Lacson kung bakit pinayagan po ng Senate and ng House yung realignment ng 74 billion pesos na PhilHealth subsidy in the 2025 GAA. Ang sabi po ni Senator, that is illegal kasi yung GAA in effect amended a special law which was the sin tax law. As Deputy Speaker po, ano po kaya yung gagawin ng House leadership ngayon para mabantayan yung mga ganitong realignments po? Okay, I agree 100% with Senator Lacson sa sinabi niya. Talagang mali yung nangyaring yun. Ang akin lang talaga, siguro dahil dito, nandiyan na tayo sa budget season din, kahit na 2025 budget yan, kami sa partido namin, nagkasundo kami na hindi namin uumpisahan ang pagsuri ng 26 budget hanggat hindi namin naliliwanagan, di kami naliliwanagan sa lahat ng misteryong nangyari sa 2025 budget. Ito ang hindi naaalala ng tao. Ang House gumawa ng panukalang budget. Okay? Nag-approve ang House of Representatives ng budget. Ngayon, sa budget na yon, kung titignan ninyo, nandyan lang naman, public document, pwede niyong kunin sa Secretariat. Hindi nawala yung PhilHealth budget. Intact sa version ng House. Hindi nabawasan yung Department of Education budget. Intact. In fact, mataas. Ang nabawasan dito sa House, yung Public Works budget. Okay? Tignan niyo yan. Yan ang pinadala sa Senado. Ngayon, ang finally lumabas, natanggal yung PhilHealth Trust Fund, nabawasan yung Department of Education, nadagdagan ang Public Works budget. Ngayon, gusto namin malaman, sinong nagpalit nun? Paano nangyari yun? Sino talaga ang nagtanggal? Paano natanggal yung PhilHealth budget? Kasi alam ko, hindi dito sa House of Representatives yun. Dahil ang pinadala namin sa kanila, buo pa yun. Sino yung bumawas sa Department of Education budget, sa DepEd? Kasi pag alis dito sa House nun, kompleto pa yun, mataas pa yun. Kami yung nagbawas ng DPWH budget, sino ang nagdagdag ngayon yan? Alam ko, hindi nadagdag yan dito dahil pagdating dun sa Senado, bawas yun. Okay? Bukod doon, aalamin na rin natin siguro, ito na rin na kaya gusto namin tumulong din sa ating Pangulo na talagang sinisiyasat niya ng mabuti ito. At gusto rin natin lahat malaman ito. Sino ba ang nakinabang dito sa pagpalit lahat nito? Sino ang nakinabang sa pagdagdag ng DPWH budget? Ang pagdagdag ng DPWH budget ay nanggaling sa pagbawas ng DepEd at yung pagtanggal ng trust fund.
Okay? Napunta sa DPWH budget, sa madaling sabi, may nakinabang doon. Totoo ba yung sinasabi ni Senator Soto na napunta lahat yan sa Senado at sa liderato ng Senado? Gusto rin namin malaman. Kasi ang House ang sinisisi. Hindi ko malaman bakit. Alam mo, 20th Congress ako, wala ako sa 19th. So, nung tinitignan ko itong kontrobersyang ito, outsider ako. Hindi ko makita eh. Dahil andyan ang House version, pumunta sa Senado. Nagkalintik-lintikan doon, pagbalik dito, bakit yung House yung sinisisi? Okay? Gusto namin malaman yan. Kaya kami sa partido namin, hindi kami papayag. Mag-umpisa yung pagsusuri ng 26 budget hanggat hindi pa naliliwanagan lahat ng misteryo, mga himala na nandito sa 2025 budget. Yung mga kasama, yung mga tinatanong mo. Sir, how will you make the senators who are involved accountable for this? How? How? May pwede bang ikaso sa kanila? Or may pinag-uusapan na po ba yung partido nyo na pwedeng action? Ang partido namin, gusto lang namin maintindihan at maliwanagan sa anong nangyari. Hindi naman kami korte, hindi kami branch ng ombudsman, di ba? Ano lang kami, House of Representatives of our district, and our districts want to know what happened here. Yun lang naman. Now, I'm sure the Senate has its own processes on how they will discipline their own members if their members need to be disciplined. Beyond that, you know, there are the normal judicial procedures that can be entered into whenever there is wrongdoing. Pero sa amin ngayon, ang amin lang gusto mangyari is maintindihan natin lahat. Paano nangyari lahat yan. Thank you, sir. Sa gitna ng batikos, di mo pinapansin mga bintang wala ng saysay. Tuloy ang misyon mo para sa bayan natin. Kahit anong husga, di nagpapaapi. Pero bakit ba sila laging may hanas? Kahit anong gawin mo, may masasabi pa rin sila. Pero ikaw, Bongbong, di ka nagpapaapekto. Tahimik na lumalaban, handang sumabo pa sa dilim. O Bongbong Marcos, kalmado at matatag. Sa gitna ng unos, ikaw ay nakangiti lang. Kahit anong batikos, di mo pinapatulan. Dahil ang totoong leader, di napapagulo.